Guys, so magkakaroon tayo ng comparison video ng ating nabiling solar controller sa Lazada at yung ating nabiling controller noon pa man nung 5 years ago na tong gamit. So pareho silang 12 volts, 12 volts at 30 amp. So pareho yan sila guys. So ayan. So paalala lang po sa paggawa ko po ng comparison video, wala po akong nais na manira po ng product. Tanging share ko lang based sa akin kung ano yung aking nakikita dito sa dalawa. So ayun. Yan guys, mag-i-start na tayo sa ating comparison video. So una, bubuksan natin yung kanilang comparison. Unang-una, syempre, doon muna tayo sa presyo. So ito, nabili natin sa Lazada ay nagkahalaga ng 154. So sa TikTok meron din. Basta hindi siya lalampas ng 150 with shipping fee na po yun. Ngayon ito naman, nabili natin to kung saan ako bumili ng ating, yan yung ating luma ng setup noon, nung pangbundok. Dito sa mga nabibilan sa amin. Kasi hinanap ko siya sa Lazada. Wala akong nakita ang ganito. So nabili ko to 800 pesos. So sobrang ang layo guys agad nung kanilang diferensya. Pangalawa guys, dadako tayo sa kanilang physical appearance. So para sa akin, alam ko maraming naaangasan dito. Pero ako guys, mas aangasan ako sa appearance nitong ating lumang controller kasi bakit? Ako po kasi ay mahilig sa classic design. So sa classic design ako. So ayun, padako tayo sa kanilang mga features. Itong controller na nabili natin sa sa Lazada, unang-una agad, walang-wala agad ito siya kasi meron siyang charging port. So meron na agad siyang charging port. So dito wala. So pagdating naman kay sa kanilang port o yung mga paglalagyan ng wire, so ang kay PWM ay ganitong klase siya. So dyan nyo siya iipit yung mga wire, din higpitan yung bolt. At ganun din naman kay itong isang ating controller. So ito ay flat screw yung ating ginagamit. Ito naman ay pwedeng flat screw, pwedeng Phillips screw. So nilagyan ko na kasi ng wire guys para hindi na ako mahirapan. So pagdating naman sa formation, same formation sila. From panel, battery, at ito yung para sa ating mga 12 volts na lights. So ganun din dito. From panel to battery to lights. Yun nga guys, dadako naman tayo sa kanyang battery level indicator. So kinonect natin siya dito sa ating battery. So ngayon, unahin natin to si yung salin sa ating nabiling bagong controller. So dito, yes, common na common, hindi kayo mahirapan dahil dito makikita nyo mismo yung battery level po ninyo. So ayan. So makikita nyo kung ilang bar at ilang volts yung pinoproduce ng battery. Dito naman kay PWM, tanging light indicator lamang po yung ating makikita. So ayun guys, pag nakakulay green siya, ibig sabihin nasa normal pa yung power ng kanyang battery. So yan, tulad niyan, nakita natin nasa 13 volts yung battery, kaya siya kulay green. So kapag naging kulay orange na siya, so almost nasa ano na lang yan, parang nasa 25% na ng battery ang meron sa inyo. So kailangan na siyang i-charge. At kapag nag-overload naman, magiging kulay pula na po itong sa gitna. Yan. So ito namang sa dulo na lights, ito ay para sa ating solar panel. So yan, may arrow naman siya guys. Yan, may arrow naman siya. So hindi natin siya nakonek ng solar panel ngayon. Although na ito naman yung line ng ating solar panel, iko-connect lang. Hindi natin siya makonek dahil wala nang araw. So madilim na. Ngayon, pag kinonek na siya dito guys, iilaw naman to na kulay green. So yun yung magiging sign na function na si solar panel natin pag umilaw ito ng green. Kapag wala namang battery, igpat-igpat yan. So kapag may battery kayo na connect sa inyong solar controller at may panel at makikita nyo na gumagana charging, mag-i-steady itong dalawa. So steady yan sila guys, kulay green. So yan, kulay green. Ngayon, pag itong sa gitna pumitik-pitik na sa araw dahil naka-charge nga, tapos itong araw ay itong gitnang ilaw ay pumitik-pitik na, sign na yan guys na fully charged na si inyong battery. Yan, ito yung ito yung indicator ni PWM. Dito nyo siya mababasihan. Dito naman kay isang solar controller,
Pag nag-charge na at functional na si panel, nakikita nyo mismo dito guys. Lalabas yung logo ni panel at iigpat-igpat din yung arrow. So, dito puro digital nyo makikita lahat na nangyayari sa inyong controller. So, pareho silang may protection guys pagdating sa battery na kung saan pag na full charge yung battery, automatic hindi niya nakakargahan yung battery kasi fully charged na yung battery. Ngayon naman guys, doon naman tayo sa kanilang other features. So, ito. Pukusan naman natin itong yung para sa ating mga lights. So ayan. So reminder po guys, doon po sa nasa-CLR setup, doon po sa may mga ilaw. Mayroon po yan nakalagay dyan ng iba. Yan may ilaw. So ako po, dito po ako naglalagay ng aking 12 volts na mga ilaw. Yung iba naman ay dinadirect sa battery. So akin, although na functional naman talaga kasi ito tulad niyan ngayon, yung 12 volts na LED ay rekta naman yan. Pero sa akin kasi guys, ay most common dito ko kinokonek yung ating ilaw. Kasi tulad makikita natin ngayon, yung features ng ating mga volts na binibili ay maximum sila ng 12 volts consumption. So ngayon makikita natin hindi pa nga yan 100% fully charged si battery. Makikita natin yung kanyang level ay 13 volts. So minsan pagdating ng tanghali na nag-charge tayo, pumapalo pa yan ng halos 13.7, minsan umaabot pa ng 14 pag pabigla-bigla yung araw. Ngayon, isa yun sa tendency na hindi tumatagal yung ating lead kapag nakakonect tayo rekta sa battery kasi tumadaan yung connect doon, especially pag naka-on siya ng araw at biglang handong tas biglang uminit. So ayun. So ngayon, ang function naman nitong controller na to pagdating sa ilaw, mayroon siyang switch button. So parang magiging main switch nito guys sa lahat ng ilaw, pwede niyo siyang gawing main switch. So ayan, pag pinindot natin yan, iilaw si 12 volts. So ito yung nakakonect nating ilaw guys. So ilaw to nung ginagamit sa motor, kinunik ko siya dito for demo purposes. So 12 volts kulay green. At makikita nyo rin dyan na sa digital na nakasign na naka-on yung ating ilaw. Pag in-off nyo to, mawawala din si ilaw at mawawala din yung sign. So ayan. Ang kinaganda kasi dito guys, pag dito nakakonect sa inyo yung inyong LED o yung inyong ilaw, kahit tumataas yung voltage o kahit anong supply dito nang gagaling, naka-flat o naka-fix 12 volts lang yung nilalabas niya dito. So hindi maano yung ating mga bulb. Dako naman tayo kay PWM. Si PWM may ganong features din. So ayan, makikita natin sa ilalim, panel, battery, at itong dalawa sa kabilang side, ito yung parang sa kanyang ilaw. So ang kinaiba naman ito guys, ito yung features na meron ito na wala naman itong controller na ito. So yung features niyan ay meron siyang automatic switch on. So meron siyang automatic switch on. Ngayon, halimbawa, dito nakakonek yung inyong ilaw. Pagdating ng gabi, at wala nang masagap si solar panel na init, totally dark na talaga, kukusang iilaw yan. Ito, ng orange. So, ibig sabihin, pag umilaw ito ng orange guys, may supply na ito siya na 12 volts. So, bigla nang iilaw. Ngayon, kapag dating ng umaga at si solar panel ay nakadetect ng kunting liwanag, kahit hindi niya pa kayang i-charge, basta makadetect na si solar panel ng liwanag, automatic magsha-shut off din siya. So mas the best siya gamitin, especially pag umaalis-alis tayo ng mga bahay at iwan natin yung bahay, ito the best siya gamitin pang security. Kasi pag nawala yung panel, nawala yung init sa panel, kusang mag-switch on. Pero halos tatakbo pa siya guys ng almost minsan 10 to 20 minutes. Nag-dark ngayon, yung totally dark, tatakbo pa siya ng 10 to 20 minutes minsan bago siya mag-switch on. Kasi ang purpose nun, talagang as in totally dark na yung ating ilaw na wala na nasasagap na kuryente si solar panel. Yan yung wala si PWM. Si PWM naman talagang manual switch. Sa kanya naman ay may ron siyang automatic. Ito pa guys, dagdag rin natin kaalaman, may mga tutorial sa YouTube. Nung una nag-start ako, nag-aral ako nito. Hinanap kasi bago pala ako noon. May mga nagtuturo nito na ang sensor daw ng ilaw para mag-automatic ay ito. So hindi, wag kayo maniniwala doon guys, dahil ito ay solidong power switch button lamang po yan.
Switch button naman po yan. Binuksan po natin din kanina. Wala pong sensor dito sa dalawa. Kaya po nagmukha lang kasi siyang sensor kasi clear na plastic yung ginamit. So mapapansin nyo, wala tayo nakakonek na solar panel. Kaya hindi siya umilaw. Dapat, ba sabi ko, dapat iilaw to siya kasi wala ng kuryente si solar panel. So naka-off naman kasi yung ating program. So ayan guys, kakakwento lang natin, umilaw. So habang nagdadakdak ako kanina, nasa 10 minutes nang naka-on si solar, I mean, isang oras na ako dito, halos 20 minutes ako dito nagdadaldal bago lang siya nag-switch on, nakakunik sa battery. Kasi guys, wala siyang solar panel, kaya magsi-switch on talaga kasi dark, kumbaga parang dark yung na kanya na. Yan yung kinaganda guys, dito kay controller PWM. Ngayon, kunikan nyo to ng ilaw, magkakaroon na siya ng supply. So ngayon, bubunutin ko lang to isang ilaw guys. At yun nga guys, papakita natin. So umilaw na yung kulay orange ni solar panel. Ay ni solar controller rather. Ngayon, papakita natin na talagang may supply na siya ng ilaw. So ito, meron tayo. Ito rin yung ginamit natin dito kanina, pero ito i-demo natin. 12 volts yan siya. Ngayon, dito nyo makikita na may supply siya ng ilaw. So yan na, huwag kayo malilito. Ito ay para sa LED o sa LED light natin. So ayan guys, so may supply siya ng ilaw, di ba? Ngayon, pag ito si controller nakakunik kay panel at si panel nakadetect ng kunting liwanag, automatic din magsha-shut off ito at yung LED nakakunik dito ay magsha-shut off. So malinaw po ba? At karagdagan din guys, dito naman mayroon siyang program o work mode. So ito nalito, naka-zero yan siya. Pag naka-zero yan siya, ibig sabihin yan guys, ito may kanina napindot nyo yan, 0 yung nakalagay. So yan ay automatic talaga purpose niyan. Halimbawa, nawalan siya ng liwanag ngayon dahil umaga, nakadetect siya ng ilaw, kusa siya magsha-shut off. Ngayon, pagdating ng gabi, wala na siyang madetect na liwanag, kumusa siya nag-on yung ating ilaw. Ngayon, hanggang umaga po yun guys. Hanggang makasagap siya ng liwanag, saka rin din siya magsa-shut off. Ngayon, pwede nyo naman siyang lalagyan ng oras. Halimbawa, ang gusto niyo mangyari, pagdating ng gabi na mawala yung ilaw, mawala yung liwanag, kusa siyang mag-o-open yung ating ilaw. Pero ang gusto nyo ay 5 hours lang or ilang oras yung gusto nyo hanggang maximum of 9, pwede nyo itong isang i-program. So, pindutin nyo lang to ng almost 10 seconds para pumitik-pitik. Ngayon, nawala na rin yung ilaw, so nag-shut off na yan. Ngayon, pindutin nyo, yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, halimbawa, 5 yung gusto nyo, 5 oras yan nakailaw, pindutin nyo lang yung 5 hours, guys. Ngayon, long press nyo ng almost 10 seconds para mag-save yung ating program. So, ayan na siya. So, ngayon, yan, kusa lang yung iilaw mamaya, guys. Then, pag start ng ilaw niya, 5 hours, magkukusa din siya mag-shut off, hindi siya magdanabag na ilaw. So, yun, itong isang magandang features kay PWM. Yun nga guys, binuksan natin yung laman ng ating dalawang solar controller na ating pinagkukumpara. So, ito yung ating binili sa Lazada na tag 150 at ito naman yung ating binili dito sa ating mga nabibili ng solar na 800. So, ngayon, titingnan natin. Ito yung front ng kanyang board ng mga piyesa. So, makikita natin, ito yung harap ng piyesa. Ito yung mga piyesa na harap ng ating nabili sa TikTok. So, mapapansin natin guys, ito naman yung sa kanyang digital. So, doon makikita yung mga battery level. So, wala naman siyang gaanong piyesa sa likod. So, yan yung kanyang front. So, kayo na guys yung bahalang mag-decide at mag-observe. So, ito naman yung front ng PWM na ating solar controller. So, meron siyang dalawang fuse. Ito guys, makikita nyo may dalawa guys ang fuse. At medyo mas marami yung kanyang mga piyesa kumpara dito sa ating nabili. So, hindi siya gumamit ng mga ganito guys. Ano ba ito? Capacitor ba? Nakalimutan ko kasi yung tawag dito. So, yung bilog na ito. So, ang kanya halos mga ganito. Yan. So, ito yung front. Ngayon, titingnan naman natin siya sa likod. Kayo nang balang maghusga guys. Pero for me, dito ako. Kasi nakikita naman natin sa piyesa. At ito guys, nasubukan na to. 5 years na itong gamit. So, ito kakabili ko pa lang. Ngayon, sa likod naman, titingnan natin to kay TikTok Shop. So, meron siyang transistor sa kanyang heatsink na
5 piraso. So ayan guys, hindi ko na siya binali, baka matanggal pa. Samantala si PWM naman ay meron siyang total na 6. So kayo na rin guys yung maghusga. So yan yung kanilang laman. Yun guys, magkakaroon tayo ng opinion opinion natin sa dalawang ating kinumparang controller, which is parehong 30 amp and 12 volt supply. So para sa akin, kung hanap natin mura, siyempre dito tayo matik. 150 lang ito kay Lazada eh. Samantalang ito 800 na bibili. So pareho naman sila ng ano. At mas marami talaga naman, hindi naman talaga maikakaila, mas maraming features solar na to na controller. So mas marami siyang features kumpara dito, at digital pa yung kinaganda sa kanya. So ayun na yung ano ko. Pero para sa akin, kasi bukod sa hindi naman sa price, ako nagbabase doon din sa quality. So yun nga, pinakita natin yung binuksan natin piyesa kanina. Di hamak naman na lamang si piyesa si PWM. At ito guys, subok ko na rin ng 5 years na ito ngayon. So ito hindi ko alam kung tatagal, pero sana tatagal. Pero marami naman nakikita tumatagal din naman. So ayun lang guys, doon sa may mga katanungan pagdating sa controller, comment lang kayo guys, at kung may mga katanungan kayo dito, kasi alam ko ito yung pagbaguhan kapag dating sa controller, hirap siyang aralin, yung especially yung work mode lang naman din. Unlike dito kay digital, kahit baguhan ka, alam na alam mo at sobrang basic niya ng mga features. So ayun lang guys. At kung nakatulong sa inyo video, please subscribe po tayo. Thank you.